Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Nagluwag ang hawak ko sa likuran ng leeg niya, kaya hinawakan niya ang palad ko at hinila ako sa couch. Umupo siya at ibinagsak ako sa kanyang isang hita. Automatiko kong niyakap ang mga bisig ko sa likuran ng leeg niya. Dapat tinawagan mo ako para sunduin ka. Nagmaneho ka ng lasing. Seryoso na siya ngayon. May kotse ako, kahit na. Sinabi mo sa akin na kapag uminom ka, pupuntahan kita para sunduin at magmaneho para sa'yo. Pabalik ng bahay. Tiningnan ko naman si Victor. Sa tingin mo, baka ulitin ko iyon dahil lasing ako? Mapait kong sinabi sa kanya. Ngayon nabanggit ko iyon, inaasahan kong magagalit siya. Pero sa halip, hinawakan niya ang aking baba at hinila ito pataas para mahinahon niyang yakapin ang aking mga labis sa kanyang halik. Marahan at mababaw lang ang halik hanggang sa lumalim at naging mas mahaba. Ang kanyang hawak sa aking baywang ay lumakas. Pinilit akong lumapit sa kanyang dibdib. Tinanggal ko ang aking mga sapatos na may takong at tinawakan niya ang aking hita para akong maupo sa pagitan ng kanyang mga hita. Bumagsak ang tingin niya sa aking mga hita. Nakataas ang aking dress habang nakaparte ang aking mga hita sa kanyang gitna. Napakunot siya ng noo at umigting ang kanyang panga na magsimula akong gumalaw sa ibabaw niya. Malumanay niyang napabulong at ang kanyang palad ay lumapag sa aking mga hita hanggang sa umangat iyon papunta sa aking baywang at sa aking dibdib. Hinawakan niya ang aking mga suso at inilubog ang kanyang mukha sa aking dibdib habang pinapaligaya ito. Hindi siya nakontento at pinasok ang kanyang dalawang kamay sa ilalim ng aking dress para mahawakan ang aking dibdib. Nang hindi pa rin siya kontento sa kanyang paghawak, inangat niya ang aking dress hanggang sa balikat at mabilis na yumuko para isubo ang aking dibdib. Nilasahan niya ang bawat isa bago niya ito isinubo sa kanyang bibig at malumanay na sinipsip. Napatingala ako at tinanggal na ang aking suot na dress. Gayun din ang ginawa ni Victor. Muling nilapitan niya ang aking mga labi para sa isang halik. Pinasok niya ang kanyang dila sa loob ng aking bibig habang sinusubukan kong gayahin ang kanyang ginagawa. Nang tumigil kami sa paghalik, umalis ako sa ibabaw niya at lumuhod sa carpet at tinanggal ang kanyang suot na maikling pantalon. Atasha, bulong naman ni Victor sa kanyang nanginginig na tinig, puno ng pagnanasa at pagpipigil. Nang siya ay ganap ng hubad, agad kong hinawakan ang kanyang ari. Ang kanyang ulo ay bumagsak sa likuran ng couch. Nahihirapan siyang tumingala habang namumula ang kanyang dibdib sa matinding pagpipigil. Hindi mo ako iiwan? Mahinang bulong ko kay Victor. Kumunot naman ang kanyang noo. Hindi. Agad siyang umiling. Hindi kita iiwan. Bakit ko gagawin yon? No. Matibay niyang sinabi. Bago ako hilahin ng antok, naramdaman ko pa ang pagdampi ng kanyang mga labi sa aking likod. Akala ko ay magigising pa ako sa umaga na may kasiyahan na nangyari sa pagitan namin. Pero nagising ako na madaling araw na buksan ni Victor ang pintuan ng aming silid. Mukhang nagmamadali siya, kaya agad ako napabangon. Kahit pagod at gusto ko na lang manatili sa kama, hindi ko iyon pinansin dahil iba ang nararamdaman ko sa kanyang kilos. Tumayo ako at binuksan ang pintuan ng aming kwarto para sundan siya. Narinig ko ang mga yabag niya sa hagdanan. Nagmamadali habang may kausap sa telepono. Napaatras ako at nanatili sa may pintuan. Tumigil ka na sa pag-iyak, Eliana. Pupuntahan na kita ngayon mismo.
Napasinghap ako at mabilis na nagpunta sa aming balkonahe. Ang naabutan ko na lang ay ang mabilis na pagtatakbo ng sasakyan ni Victor. Hubigpit ang hawak ko sa railings at sinalubong na malamig na hangin. Nanginginig ang labi ko habang nangangatog ang katawan ko dahil sa malamig na simoy ng hangin sa madilim na umaga. Hindi ako makapaniwalang umalis siya at iniwan ako ng ganun na lang. Bahagi pa rin ba ito ng paraan niya para parusahan ako dahil ang mga lihim niyang pag-alis para puntahan si Eliana ay sa tingin ko hindi para saktan pa ako. Napaiyak na lang ako ng tahimik. Natagpuan ko ang sarili kong nanonood ng pinakahuling balita tungkol sa kumpanya ng mga Florendo at ang maruruming transaksyon nito na kumakalat bilang mga espekulasyon at walang hawak na ebidensya pa. Mariin ako napapikit at ibinaba ang tasa ng kape ng aking iniinom. Narinig ko ang mahinang pagtawa sa likuran ko at nakita ko si Atty. Madrigal. Pareho kayong gustong masangkot sa mga isyo. Ngumisi siya at bumalik sa paningin sa kanyang mga gawaing nakapatong sa lamesa. Bumigat naman ang paghinga ko at tulalang ibinalik ang tingin sa telebisyon. Nag-aalala ako para kay Victor, pero sa tingin ko, ang pag-iisip sa kanya habang may ginagawa kasama si Eliana ay nagpapadama sa akin ng galit at pagkadismaya. Makakasuhan ang iyong asawa. Wika naman ni Atty. Madrigal. Natigilan ako roon at bumaling kay Atty. Madrigal. Hindi namin siya kakasuhan. Pero paano ang mga investor? Ang perang ipinuhunan nila, kung hindi niyo mababayaran yon, sa tingin mo hindi kayo madadamay? Hindi madadamay ang asawa mo. Nagkibit balikat siya. Well, sa tingin ko, kaya iyan bayaran ng mga Florendo. Pero ang kahihiyan at mabibigat na akusasyon ay hindi mababayaran ng pera. Ang katotohanan ay mahirap bilhin para maitago. Siyempre kaya naming bayaran sila. Kahit nalulugi ang negosyo namin, kaya nitong bayaran kung ano man ang utang. Pero hindi ko na lang alam kung may matitira pa ba sa amin ngayon. Nagkakaroon ng sansay ang lahat ng ito. Ang pagbagsak ng kumpanya namin ay ngayon ko naramdaman kung gaano ito kaseryoso at kung paano rin kami maaapektuhan at hindi ako papayag na hindi ito mapag-usapan. Tiningnan ako ni Victor nang hindi makapaniwala. Hindi siya makapaniwala kaya tumagal ang titig niya sa akin habang nakatayo ako sa harapan niya. Nasa bahay na kami at pareho nakauwi ngunit pinili niyang manatili sa opisina para magtrabaho. Inaakusahan mo ako? Sa tingin mo sinadya kong ibagsak ang kumpanya mo? Hindi mahalaga. Umalis ka na sa kumpanya at bumalik sa trabaho mo. O kaya ay pamahalaan mo ang Grande Hotel. Aayusin ko itong gulo. Inaakusahan mo ba ako sa gulong ito, Atasha? Hindi pa rin siya makapaniwala. Tumayo ito at umikot sa mesa para makalapit siya sa akin. Sa tingin mo ginagawa ko to? Sa tingin mo dudumihan ko ang pag-aari mo? Sinusubukan kong protektahan at linisan ang pangalan mo. Tumigil ka na, Victor. Umalis ka na sa posisyon at haharapin ko ang mga isyong ito. Bakit hindi mo harapin ang isyu mo tungkol kay Roland na hindi mahanap sa ngayon? Tanong niya pero hindi ko siya hayaan. Nagalitin ako. Nanatili ang pasensya ko at pagiging kalmado. Gagawin ko. Huwag ka mag-alala. Gagawin ko yon. Matapang akong sabi sa kanya kaya pagod siyang napaupo sa mesa at umiwas ng tingin. Aalis lang ako sa kumpanya kung aamin si Mara sa ginawa niya sa iyo at sa kumpanya. Natigilan ako at kumunot ang noo. Ngayon idadawit na naman niya ang kapatid ko dito. Tama na, Victor. Ako na ang bahala rito. Aayusin ko to. Gusto ko ang mga salita mo, Atasha. Muli siyang bumaling sa akin. Mas seryoso at mas malamig ang titig. Tila walang pakialam sa mga nangyayari. Bagkus ay mas mahalaga kung ano ang iniisip ko sa kanya. Sa tingin mo,
Ako ang may gawa noon? Naniniwala ka na gagawa ako ng iligal? Nahihirapan niyang tanong. Hindi ko alam. Natutuloy kong sagot. Mahalaga pa ba yun? Ang kailangan kong gawin ay ayusin ito at kausapin ang mga investor. Iyon pa ba ang uunahin kong iisipin? Kailangan kong unahing isalba ang kumpanya at ikaw. At ang tanging paraan para mailigtas ang natitirang kumpanya natin ay ang alisin ka. Mabilis akong umiwas ng tingin sa nakakapaso niyang titig. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo. Bulong naman ni Victor. Anong ibig mong sabihin? Ang hayaan ang kumpanya na bumagsak? Sa tingin ko, hindi na maisasalba ang relasyon natin. Sa tingin ko, hindi nagagana ang kasal na to. Pakiramdam ko, hindi talaga kami para sa isa't isa. Pakiramdam ko, may isang tao sa pagitan namin na nagbibigay ng mga pahiwatig na hindi na kami itinadhana para sa isa't isa. Mariing na pamura naman si Victor. Hindi ko gagawin yon. Si Mara ang gumawa. Siya ang nagpapasok ng marumi sa kumpanya mo. Konektado siya kay Roland. May ipapakita ko ang ebidensya. Pero hindi ako sigurado kung sapat na iyon. Pinanood ko si Victor na kinuha ang ebidensya mula sa kumpanya. Sinuri ko iyon ngunit wala akong maintindihan. Wala akong masyadong alam tungkol sa kung paano gumagana ang aming negosyo. Kung ano ang sistema nito. Ang kaya ko lang gawin ngayon ay suriin kung ang mga proposal at iba pang dokumento ay legal at totoo. Kung gayon, paano konektado ang kapatid ko kay Roland? Mahina kong bulong kay Victor. Gusto kong malaman kung sino ang totoong konektado kay Roland. Wala pa akong pruweba. Doon pa lang, mapait akong natawa. Pero sinabi sa akin ni Iliana na minsan nang binanggit ni Roland ang pangalan ni Mara noong nag-aaral siya. Pagod akong bumuntong hininga at umiwas ng tingin kay Iliana. Makinig ka mabuti. Naguguluhan si Iliana kung bakit siya nag-aaral sa pananaliksik na hindi akma sa kanyang larangan. Halatang set up siya. Kinikita mo siya, hindi ba? Paos kong tanong sa kanya at hindi mo sinasabi sa akin. Mariing tanong ko kay Victor. Gusto kong maniwala ka sa akin, Atasha. Seryoso niya akong tiningnan at umayos ng tindig sa harapan ko. Parang balikat na handa para sa laban. Parang lalaking buong tapang na bumubuo ng mga harang na hindi masisira. Isang lalaki na nindigan sa kanyang mga salita at katapatan. Ngayon naiintindihan ko na si Victor. Nasa sitwasyon siya ngayon kung saan pinaniniwalaan niya ako pero hindi niya matanggap ang sakit ng pagtataksil kaya pinili niya ang magalit. Ngayon ay narito siya at hinihingi niyang paniwalaan ko siya sa isang bagay na dumidiin sa kanya ngayon. At narito rin ako, kayang paniwalaan siya pero hindi ko kayang tanggapin kung sino ang babaeng isinasalba niya para protektahan. Kung hindi ito si Iliana, maniniwala ako sa kanya. Pero kilala ko siya. Kilala ko siyang mabuti. Alam ko kung gaano kalapit si Iliana kay Victor. Tulad ng pagiging malapit ni Francisco sa kanya. At alam na alam ko kung paano niya pinili si Iliana bago ako. Noon pa man. Kung ikaw man o si Mara ang may mga gawa nito, wala ako nakikitang koneksyon nito kay Roland. Kung salita lang naman ang batayan niya para sabihin konektado si Roland kay Mara, ay hindi ako maniniwala. Lalo pat galing ito kay Iliana. Wala akong pakialam kung si Mara o ikaw. Aalis ka sa kumpanya. Iyon lang ang paraan para maayos ang gulo. Umiwas ako ng tingin at bumuntong hininga ng malalim. Hindi siya makapaniwala at maltaman akong tiningnan. Sa pagitan ni Mara at Victor, si Victor ang papanigan at paniniwalaan ko. Pero dahil kasama si Iliana, talagang mahirap para sa akin na isipin ang sitwasyon at hindi magpadala sa selos. Hindi ka kapanipaniwala, Atasha.
Napaangat ako ng tingin sa kanya. Kasama ko si Iliana. Nasa panganib ang buhay niya dahil kay Mara at Roland. May isang makapangyarihan nagpoprotekta kay Mara para hindi siya umamin. Ayoko mag-assume, pero sa tingin ko, ang tatay mo yon. At si Iliana, isang inosenteng tao, ang hinihila ng pamilya mo. Hindi ako papayag na madamay pati siya sa gulong ito. Seryoso at kumpiyansa siya sa kanyang mga sinasabi. Nahihirapan ako na palunok. Hindi ko alam bakit pakiramdam ko mahigit pa roon ang nangyayari sa pagitan nila. Marami akong isinakripisyo para sa kasal na to. Para sa ating pagsasama. Araw-araw ako nagtatrabaho sa kumpanya para sa'yo. Nang malantad sa publiko ang iskandalo mo, nanatili ako sa tabi mo. Nagalit ako pero hindi kita iniwan sa ere. At nanatili ako sa tabi mo. Nililinis at pinoprotektahan ka mula sa anumang mapapinsalang bagay sa paligid mo. Humakbang siya papalapit sa akin at aakusahan mo akong gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Ganoon ka ba ang tingin mo sa akin, Atasha? Ganoon din ang ginagawa mo sa akin, Victor. Hindi ba't inaakusahan mo rin ako at pinagsasalitaan mo sa sakit? Depensa ko naman. Dahil iyon ang totoo. Ni hindi mo alam kung sino ang ama ng batang dinadala mo. Ako, alam ko ang totoo. At alam ko na hindi ko iyon ginagawa. Nakikita mo ba ang pagkakaiba, Atasha? Bahagya niyang itinaas ang kanyang boses. At ngayon, may isang taong nadadawit sa gulong ito. At ikaw pa rin ang iniisip mo. Imbes na tulungan natin ang taong inosente at tahimik sa kanyang buhay na madadawit dito sa gulo ng pamilya mo. Nanginginig ang labi ko habang pinapanood siya na nagagalit at nangangalit sa pagkamuhi sa akin. Umiwas siya ng tingin at problemadong umiling. Gusto kitang protektahan. Pero kailangan mo ba yon? Sa ngayon? Kailangan mo ba? Balik niya sa akin kaya hindi ako nakapagsalita. Hindi. Mahina kong sambit. Kaya kunot niya akong tiningnan. Parang hindi niya inaasahan na aamin ako. Pero kahit papaano, protektahan mo ako mula sa sakit at pagdududa. Pinagdududahan mo ba ako? May isang tao roon. Nasa panganib ang buhay niya. At iniisip mo pa rin na lolokohin kita. Mukha talagang dismayado siya sa akin. Ayokong saktan ka. Gusto kong isipin mo ang sitwasyon. Kahit minsan lang, Atasha. May isang taong nasa panganib. Makakatulong siya sa atin. At ang taong iyon na pinag-uusapan natin ay si Iliana. Si Iliana, Victor. Hindi lang ibang tao, kundi isang babae na alam nating pwedeng makasira sa ating dalawa. Ayokong tulungan mo siya. Ayoko. Pagod siya na pahawak sa batok niya at mariing pumikit. Ano gusto mong gawin ko? Hayaan siyang mapahamak? Hindi siya mapapahamak kung wala siyang ginagawang masama. Ayoko makipagtalo sa'yo. Napakawalang kwenta mo. Bulong niya sa hangin at tumalikod siya sa akin. Nakaramdam ako ng insulto kaya sinundan ko siya. Sige. Bahala ka sa gusto mong gawin. Sige. Hayaan mong sirain ng babaeng yan ang kasal nating dalawa. Umupo siya sa swivel chair at dismayadong umiling. Ginagawa ko ito para lutasin ang problema mo. Hindi ko palalampasin ang mabigat na paratang mo sa akin. Hindi niya ako tiningnan at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. At walang masisira si Iliana. Hindi siya ganoong klaseng babae. Humina ang kanyang boses at dahan-dahan akong tiningnan ng may maisip. Sumagi sa isip ko noon kung paano ko nagawang pumagitna sa relasyon nila noon. Ngayon ay natatakot na ako na baka mangyari iyon sa amin. Na baka sa akin naman mangyari iyon. Na baka gawin niya at balikan ako na nakaraan.
Ang nangyayari sa aming pamilya ay isang dahilan ng kasaysayan. Ibinagsak ni Dad ang mga Del Mundo sa hindi ko pa rin malamang kadahilanan at ang alitan nila. Ngayon kami naman ang bumabagsak. Kung ano ang itinanim ay siya ring aanihin. Protektahan mo siya at sisiguraduhin kong mawawala ako sa iyo, Victor. Mariin at malamig kong sambit sa kanya na nagpahinto sa kanyang paghinga. Kumunot ang kanyang panga at tiningnan ako ng hindi makapaniwala. Nakitaan ko ng pagkadismaya ang kanyang mukha maliban sa galit.